Patuloy ang paghuhukay at pagnanakaw sa mga patay mula sa mga libingan sa kabila ng mga crackdown ng gobyerno sa China. Ang host marriage sa bansang ito ay nananatiling karaniwan sa ilang bahagi. Sa matinding mga kaso, ang mga tao ay nakagagawa ng mga pagpatay para makahanap ng isang asawa. Ang presyo ng bangkay ng babae ay karaniwang nahahanay sa mga factors, kabilang ang edad, kung gaano kasariwa ang katawan, kung gaano kakumpleto ang mga labi, pisikal na hitsura at background ng pamilya. Kamakailan, ang pagnanakaw sa abo ng isang babae ay ikinahindik ng publiko sa China. Ang babae, isang live streamer mula sa lalawigan ng Shandong, Eastern China, ay binawian ng buhay noong nakaraang buwan. Pagkatapos makremate ang kanyang abo ay ninakaw ng mga tauhan ng punerarya para ibenta sa isang lokal na pamilya. Para ikasal at ilibing kasama ang kanilang namatay na anak. Ikinulong ng lokal na pulisya ang 3 manggagawa sa punerarya na sinasabing sangkot sa krimen. Nangako ang pulisya na sisirain ang mga ghost marriages at sinabing maglulunsad ng mga inspeksyon sa lahat ng pasilidad ng punerarya. Bagamat malapit nang matapos ang kaso, inihayag ng mga awtoridad na ang kilalang pamahiin sa China ay nabubuhay pa rin at sumisipa sa kabila ng patuloy na pagsugpo ng gobyerno. Ang pinanggalingan ng ghost marriages at ang black market trade. Ang layunin ng isang ghost marriage ay upang makahanap ng kapareha para sa isang namatay na tao. Naniniwala pa rin ang ilang matatandang Tsino na kung ang mga tao ay mamamatay nang hindi natutupad ang kanilang mga kagustuhan tulad ng pag-aasawa, hindi sila mapapahinga ng mapayapa at babalik sa pagmumultuhan ng iba. Ipinagbawal ang gayong gawain noon pang panahon ng imperial, ngunit maraming tao ang nagpatuloy sa pagsasagawa nito ng palihim. Ayon sa ulat, kapag namatay ang mga walang asawang lalaki o babae, uupa ang kanilang mga magulang ng isang matchmaker para tulungan silang magpakasal sa angkop na mga bangkay at ilibing sila ng magkasama. Sa modernong panahon, ang ghost marriages ay ipinagbawal muli ng papasok ang pamahalaang komunista ng China noong 1949, ngunit patuloy sa malalayong mga nayon, lalo na sa hilagang China. Sinikap ng China na pigilan ang mga ganitong insidente. Ayon sa criminal law ng bansa, ang sinumang magnakaw, gumahasa o pumipinsala sa isang bangkay ay maaaring masentensyahan ng hanggang 3 taong pagkakakulong. Ang mga lokal na pamahalaan dito ay naglabas din ng mga babala at naglunsad ng mga crackdown laban sa mga kriminal. Pero ayon sa legal experts ng China, hindi sapat na higpitan lang ang mga restrictions sa seller. At nanawagan sa mas maraming pagkilos laban sa mga matchmakers at buyers. Gaya noong 2013, 4 na lalaki ang inaresto sa pagnanakaw sa 10 bangkay ng mga babae, na ibinente sa ghost marriage black market sa halagang $30,800. Noong Oktubre 2014, 11 katao ang inaresto sa Eastern China sa paghuhukay sa mga bangkay ng mga babae sa isang nayon naman sa Shandong Province. Taon 2015, ninakaw ang mga bangkay ng 14 na babae sa isang village sa lalawigan ng Shaanxi, China. Para sa ghost marriages, mas sariwang bangkay, mas nabibili o fresh is hot. Sinabi ng isang lead suspect sa krimen, ang years-old carcasses ay hindi nabibili ng mahal o hindi mahalaga, ang kamamatay lamang ang mahalaga. Ayon sa pananaliksik na isinagawa ng Shanghai University, ang presyong ibinabayad para sa isang babaeng bangkay ay nasa 30 to 50,000 yuan. O, humigit kumulang $4,050 hanggang $7,418, bagamat tinatayang maaari silang umabot sa halaga ng $14,837. Noong 2016, isang nagngangalang Ma Chonghua ang pumatay ng 2 babae para ibenta ang kanilang mga katawan sa halagang 40,000 yuan. Karamihan sa ghost marriages ay ginagawa sa rural areas ng northern at central China. Ang ritual ay naiulat din sa Chinese community sa Asia. At kabilang dito ang Singapore at Taiwan. Sa China, ang sinaunang tradisyon ay tinatawag na Minghan. Ito nga ang ghost marriage o spirit marriage. Sa Korea, dati ng kaugalian ng mga tao na pakasalan ang kaluluwa ng isang kasintahang namatay bago ang isang nakaplanong kasal. Ang buhay na asawa ay mananatiling celibate sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit ang tradisyon ay kasalukuyang hindi legal at walang bisa. Sa South Sudan, kaugalian ng mga Nuer, mga taong Nilotic na naninirahan dito, na kung ang isang tao ay namatay na walang tagapagmana, isang partikular na proseso ang magsisimula. Kailangang pakasalan ng isa sa mga hipag ng namatay ang kanyang multo. Sa madaling salita, kailangang tanggapin ng isa sa mga asawa ng mga kapatid ng namatay ang isang ghost marriage.